PLDT high-speed hitters nagwagi ng isang kapanapanabik na 4 na set na bakbakan laban sa Signal HD Spikers at minarkahan ng opisyal na pagbabalik ni Kiana D. Habang nakikita talaga ang kawalan ng player ng Signal at malaki ang pagkawala nila Meneses at Molina. Isa rin sa mga di nila napigilan ng Signal ang mga opensa ni Savvy Davison. Pinangunahan ni Davison ang PLDT sa nakakamanghang 24 points, isang triple-double performance na may kasamang 12 digs at 10 receptions. Ayaw niyang paawat sa pagbigay ng mga mabibigat na opensa, pero hindi lang ang pagganap ni Davison ang dapat nating pag-usapan. Dahil ang panalo ng PLDT ay isang pagsisikap ng buong koponan. Sina Erica Santos at Majoy Baron ay nag-ambag din ng malaki na nagdagdag ng 15 at 10 points. Ang balanseng pag-atake ng koponan ang susi sa pagkapanalo laban sa malakas na koponan ng Signal. Bagamat talo man pero nagbigay ng magandang laban ang Signal na may 22 points mula kay Vanny Gandler at ang kahangahangang rookie na si Eshi Lalong Isip na may 12 points at 14 digs. Pero ang mahusay na pagganap ng PLDT ay masyadong malakas para matalo ang HD Spikers. Kahit talo man ang Signal at makikita naman na malaki talaga ang kawalan ng dalawang veterano, pero nagbigay pa rin sila ng magandang bakbakan at pinahirapan ang PLDT. Lalo na sa third set, nasungkit ng Signal ang momentum at sa puntong ito, mas ginamit ni Coach Shaq ang mga rookie dahil di pa masyadong nababasa ang galaw. Kaya lumamang ng husto ang Signal, bagamat pinilit man nila Majoy at Santos na habulin ang score, pero Doria minabuti na tapusin ang laban sa kanyang quick attack sa score na 20-25. Pero sa fourth set, malaki ang kalamangan ng PLDT. 10 points lead, pero nagawang mahabol ito ng Signal dahan-dahan habang pinalaro ni Coach Rald ang ibang bangko niya. At ito naman ang kauna-unahang masilayan ng mga fans si KKD na maglaro simula pa noong na-disband ang F2. Kaya laking tuwa at hiyawan ng mga fans sa kanyang pagbabalik. Gayunpaman, nangangapa pa si Kiana kaya isang monster block ang ginawad sa kanya ni Gandler habang unti-unti nang nahahabol ang score. Naging matyaga ang Signal sa pagbigay ng opensa at mga solidong depensa, lalo na si Don Katindig na todo ang pagsalo sa bola. Kaya nagawa nilang mahabol sa isang puntos na kalamangan sa score na 22-21. Kaya Coach Rald napilitang mag-timeout upang pahupain ang nagiinit na mga rookie. Kaya buti na lamang at na-match point na agad ni Davison sa isang off-the-block hit. Bagamat pinilit pang habulin ni Gandler sa isang baon na down-the-line hit, kaso si Davison ay gusto nang tapusin ang wakbakan at nagbigay ng isang sharp cross-court attack dahilan upang maipanalo ang laban. Ang pagbabalik ni Kiana D ay nagdagdag ng isa pang layer ng excitement sa high-speed hitters. Kahit na nagkaroon lang siya ng maikling paglalaro sa set 4, ang presensya niya lang ay nagpapataas ng moral at potensyal ng kupunan. Ang panalong ito ay nagdala sa PLDT sa 5 panalo at 3 talong record na nagpapatunay sa kanilang posisyon bilang isang seryosong contender sa 2024-2025 PVL All-Filipino Conference. Binanggit ni Savvy Davison ang kahalagahan ng pagpapabuti ng distribusyon ng puntos ng koponan na binibigyan diin ng kanilang pagsisikap at dedikasyon para makamit ang mas balanse at produktibong pag-atake. Pinapatunayan ng high-speed hitters na nandito sila para manalo. Ang kanilang balanseng pag-atake at ang pagbabalik ni Kiana D ay ginagawa silang isang malakas na pwersa na dapat katakutan. Ano ang mga saloobin ninyo sa panalo ng PLDT? Ibahagi nyo naman ang inyong komento sa ibaba. At yan ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. Babae, tapos nakakuha ka. Ay, grabe talaga dun, Jess. Ako na talaga to, sorry guys. Hindi talaga natatakpan mo. Magiging ano mo.